Magtatakda ang Department of Agriculture ng maximum suggested retail price sa imported na premium at special rice. Bago yan, sinabi ng ahensya na may plano silang tanggalin ang brand label ng mga bigas para maiwasan ang pagmamanipula ng presyo. Nasa frontline na balitang yan si Carrie Cator. Tutol ang mga mamimili sa posibleng pagtanggal sa brand label ng mga ibinibentang premium at special rice sa mga palengke at tindahan. Si Marga minsan na raw na biktima ng pandaraya ng mga retailer. Ang nabili niyang 60 pesos na premium rice, mababang kalidad pala. Sana huwag tanggalin. Kasi hindi mo ma-identify kung anong klaseng bigas. Hindi solusyon yan. Mas maluloko pa tayong mga Pilipino. Lalaganap yung mga lalo na yung mga mandaraya. Paglilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, limitado lang sa mga imported rice ang planong pag-aalis ng brand label ng ilang premium at special na bigas. May mga trader at retailer daw kasing sinasamantala ang mga brand ng mga inangkat na bigas para magtaas ng presyo. The problem is in the label, pag sinabi mong premium or special, hindi ba mas na-attract ka doon at willing ka bilihin yun ng mas mahal? Pero actually, hindi naman siya premium or special. Pareho lang siya ng mga katabi niya. Kontra naman dito ang Federation of Free Farmers. Ayon sa kanila, maraming variety ang bigas sa bansa. Higit 20 ang local, kabilang ang Dinorado at Sinandoming. Hindi naman bababa sa 5 ang imported gaya ng Coco Pandan at Jasmine Rice ng Thailand. Pero oras na ibaba ang mga ito sa mga pamilihan, retailers na ang may control sa kung anong ipapangalan sa kanilang mga benta. Kasi at least kung mayroong label at na in-overprice nila, meron kang parang basihan. At if there is no label, what is your basis? So mas mahirap from the point of view of the consumer. Depensa naman ng mga retailer ng bigas, hindi dapat sa kanila ibato ang sisi kundi sa mga pinagkukuhanan nila ng supply. Hindi naman sa amin manggagaling sana yan, yung pagbaba ng bigas. Kailangan monitor din ng government natin yung mga presyo doon sa taas. Kasi sa amin naman, naghihintay lang kami kung ano yung ibagsak nila sa amin. Paliwanag ni DA spokesperson Arnel de Mesa, ang mga salitang premium at special rice lang ang ipatatanggal sa brand label kung sakali. Sa halip, dapat daw ilagay ng retailers sa bawat karatula kung anong klase ng bigas ang itinitinda, ilang porsyento ang tinatawag na broken at saan ito nanggaling. Inaasahan namang bababa na kahit papaano ang presyo ng bigas, oras na magsimula ang anihan sa Marso. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.